Nagtapos ang huling chapter sa paghabol nila Okarun at kanyang mga kaibigan kay Koki, at nang makarating sila sa isang culinary room, bigla yung naglaho na nagpataka sa kanila. Ano kaya ang naghihintay sa ating mga katropahan sa loob ng silid na ito? Tara na't simulan na natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 171 na pinamagatang Corner the Prep. At dito ay makikita natin sila Okarun at Aira na takang-taka dahil biglang nawala si Koki sa kanilang paningin sa loob ng culinary room. Biglang nagsara yung pintuan ng silid sa kanilang likod na nagpagulat lalo sa kanila. Agad na sinubukan ni Aira na buksan ito pero hindi ito nagbabudge. Sa labas naman ng room ay sumisigaw si Sakata kung sinusubukan ba siyang i-exclude nila Okarun sa happenings, kaya sumigaw ito na gusto niya daw sumali doon. Pagkabukas niya ng pinto ay sa hindi niya inaasahan, puno ito ng culinary students at ongoing ang kanilang klase. Dahil dito ay nerbyosong tinanong ni Sakata kung busy ba sila dong magpakulo ng mga hotdog. Baliw ka yata eh. Pumasok naman sa rear door sila Gigi at Vamola at sumigaw si Gigi na hindi ito oras para makipag-usap ng ganito at tinanong kung nasaan na sila Okarun at Aira, kaya sumagot si Sakata na hindi niya naman yun ginagawa. At hindi daw ba ang weird nang nangyari dito? Sa kabilang banda naman, sa sitwasyon nila Okarun ay nababahala na dito si Momo dahil nasa loob na daw sila ng empty space. Sumigaw si Okarun na sandali lang at wala na daw sa kanya yung power ni Turbo Granny, kaya papaano pa daw siya makakalaban dito? Habang sinasabi niya yun ay bigla niyang napansin na may humihila sa kanyang damit at pagkatingin niya dito ay dumidikit na yun sa isa sa mga tables doon. Sinubukang hilahin ni Okarun ang kanyang damit para maalis sa table at napatanong ito kung ano yung nangyayari. Si Aira naman ay nag-transform na sa kanyang acro silky form dahil nakaramdam siya dito ng kakaibang presence at sinabihan nito si Okarun na manatili muna sa kanyang likod. Habang si Momo ay pinagsasabihan siya na mag-ingat dahil ang kahulugan daw ng empty space ay aliens ang mga kalaban nila. Bigla namang nagdikit ang pants at palda nila Okarun at Aira. Kaya nagulat doon si Okarun habang flustered na napapatanong si Aira kung ano yung ginagawa nito ni Okarun. Pinoint niya dito na tila nag-merge ang kanilang mga damit at hindi nila iyon matanggal. Dahil dito ay napasigaw si Momo na ano ba yung pinaggagawa nila. Pero habang sinasabi nito na bilisan na nila yon at maghanap ng paraan para matanggal yung pagkakadikit ng damit nila, ay may napansin nito galing sa rightmost table na kumikinang na bagay. Pagkatingin maigi ni Momo sa kung ano yun, ay lumalabas na mga kitchen knife yun na nagsimulang lumipad papunta sa kanilang direksyon. Napasigaw siya dito na mag-ingat sila, kaya napalingon na din doon sila Okarun at Aira. Walang nagawa si Okarun kundi sumigaw din sa takot, habang si Aira ay agad na nagseryoso at si Momo naman ay ginamit ang kanyang power. Nagawang masipa ni Aira ang mga kutsilyo, habang si Momo naman ay nagawa ding masalagang mga iyon gamit ang kanyang magical hand. Napunta tuloy sa awkward na position sila Aira at Okarun dahil sa maneuver na ginawa ni Aira, pero mukhang hindi niya naman yun napansin at sinabi lang na hindi niya hahayaang matamaan itong si Okarun, kaya nagpasalamat si Okarun sa kanya, pati pinuri niya na rin si Momo, kaya nagpasalamat din yun dito. Nang aalisin na ni Aira ang pagkakaharang ng kanyang katawan sa katawan ni Okarun ay hindi niya yun magawa at lumalabas na dahil iyon sa nagkadikit na din ang kanilang mga damit. Napatili si Aira sa sobrang kilig at hiya at sinimulan nitong ipaliwanag na baka ibig sabihin ng pagka-stuck niya sa ganitong klaseng posisyon kasama si Okarun ay nangangahulugang sila ang most honorably betrothed, kaya napasigaw si Okarun dito na saan niya ba binabase yung mga pinagsasabi niya. Dahil dito ay nagsimula ng magselo si Momo at habang sinasapak si Aira sa dibdib nito ay sumisigaw ito na hindi nakakatuwa yung ginagawa nila, kaya lumayo na daw sila sa isa't isa. Bigla namang may napansin si Momo sa may damit ng dalawa at nang tignan niya ito maigi ay nakita niya ang ilang maliliit na nilalang na tinatahi ang damit nila Aira at Okarun para magdikit ang mga ito. Agad na tumalon si Momo galing sa chest pocket ni Aira at tinawag na pygmies ang mga nakita niya dito. Base sa fandom, ang pygmies ay isang alien race na may maliit na size at sa sobrang liit ng mga ito ay invisible sila sa mga mata ng average na size na tao at kagaya ng mga serpo, lahat sila ay magkakamuka. Habang nalalaglag ay sinigawan ni Momo ang mga pygmies na ano yung ginagawa ng mga to. Sinipa niya ang mga ito papalis sa damit nila Okarun at matapos yun ay ginamit niya ang kanyang powers para kontrolin ng dalawang kitchen knife. Tinusok niya yung kitchen knife sa damit ng dalawa
At dahil doon ay nagawa niyang mapunit at mapaghiwalay sila Aira at Okarun. Gumaan yung pakiramdam ni Okarun dahil napaghiwalay na sila at niligtas daw sila nito ni Momo. Si Momo naman ay sinabihan silang mag-ingat dahil sobrang bilis daw magtahi ng mga yon. Habang si Aira ay nahihiya at nagmamaktol dahil punit-punit na daw yung skirt niya. Bigla namang nakita ni Momo na may mga pygmies sa mga balikat ni Aira kaya agad niya iyong tinuro, pero nang tignan ni Aira ang balikat niya ay wala siyang makita dito. Sumigaw na tuloy si Momo na tignan niya yung maigi, pero kahit anong tingin ni Aira ay hindi niya yun makita. Kaya nairita na yun at sumagot na ano ba yung pinagsasabi niya at wala naman daw siyang nakikita dito. Tinanong naman ni Okarun kay Momo kung ano ba yung nakikita niya. Kaya nagulat si Momo at hindi ito makapaniwala na hindi nila nakikita ang nakikita niya. Pinoint niya sa kanila na yung buong silid na ito ay punong-puno ng pygmies. At totoo nga ito nang magsimulang magsilapit ang sandamakmak na maliliit na pygmies sa kanila na nanggagaling sa iba't ibang sulok ng kwarto. Naglabas din ng mga ito ng mga makeshift catapult na imbis na stone ang binabato ay mga kitchen knife. At meron din silang mga karayom na dala na gagamitin naman nila bilang arrow sa kanilang mga pana. Meron din na isang special catapult na mga karayom din ng bala at hinanda nila iyon ipadala kila Okarun. Tila walang tigil ang paglabas ng mga nilalang na ito kung saan-saan at hindi nagtagal ay sabay-sabay nila yung pinapunta sa tatlo. Bilang depensa ay ginamitan ni Momo si Okarun ng kanyang powers at si Aira naman ay winasiwas niya ang kanyang buhok para masalagang nagsisili parang kutsilyo at karayom. Sumigaw si Momo na umaakyat ang ilang pygmy sa katawan ni Okarun. Kaya nagtaka ito at tinanong kung nasaan ba yon dahil wala naman daw siyang makita. Si Aira naman ay sinusubukang hilahin ang kanyang skirt dahil unti-unti itong dumidikit sa katabi niyang table. Nabahala na si Momo dito dahil wala sa dalawa niyang kasama ang nakakita sa mga nilalang na ito at nasa bawat sulok daw yung mga pygmies na yun. Dahil doon ay napakomento si Aira na hindi nila kinakailangang makita ang mga pygmies kung nasa buong paligid ang mga iyon kagaya ng sinasabi ni Momo. Bilang sagot ay binuhat ni Aira ang dalawang table at naghanda itong umatake habang sinasabi na wawasakin niya na lang ang buong paligid. Gayunpaman, nang ibabato niya na yung mga table ay nakaramdam siya ng tag at lumalabas na hindi niya magalaw ang sarili niyang buhok. Kaya nagtaka siya dito at napatanong kung ano ba yung nangyayari. Pagkatingin niya ay napasigaw siya na nabuhol-buhol na ang kanyang buhok kung saan-saan at ipinakita dito na mukhang nagawa ng matahi ng mga pygmies ang kanyang buhok at yung daladala nitong table sa buong paligid na para bang nasaputan ng isang gagamba. Umakyat ang ilang pygmies sa mga table na buhat-buhat niya at binuksan ng mga ito yung gas stove. Pagkalabas ng apoy sa kalan ay mabilis nitong nilamon yung mga nakadikit na buhok ni Aira dito at unti-unti iyong gumapang papunta sa kanyang muka. At yun na nga, paano kaya matatalo nila Aira ang napaka-tricky na kalaban nila? Anong klaseng plano kaya ang kanilang maiisip para masolusyonan ang kakaibang abilities ng mga pygmies na ito? Ikaw ba naman yung tahiin sa kalapit mong furniture? Hindi ka talaga makakagalaw dun.